Hi! Ako nga pala si Jocelyn L. Castillo na kasalukuyang kumukuha ng kursong Bachelor of Secondary Education, major in Filipino, third year student. At ngayon ay samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na tungkol sa dulaang Filipino. Tara, tuklasin na natin! Apat na kumbensyon ng dula. Ang dula ay isang kathang ang layunin na ilarawan sa isang tanghalan sa pamamagitan ng kilos at galaw. Ang isang kawili ng mga pangyayaring naghahayag ng isang kapanapanabik na bahagi ng buhay ng tao. Bagamat sinasabing ang dula ay imitasyon ng buhay, hindi pa rin makakailang mahirap talagang mailarawan ang imitasyong ito sa isang dulang nasusulat o isang dulang itinatanghal. May kasangkapang ginagamit ang isang manunulat ng dula bilang pamalit sa realidad at upang tanggap. Una ay ang kumbensyonal sa panahon. Naniniwala ang manonood sa loob ng isang oras ay nabubuhay siya sa loob ng isang araw, linggo, buwan, taon, na kasakasama ng mga tauhang kanyang pinanonood sa tanghalan. Pangalawa, ang kumbensyon sa ika-4 na dingding. Tinatanggap ng mga manonood na tulad sa isang tanghalan, sa totoong buhay ay may 3 dingding lamang ang isang bahay. Ang ika-4 na dingding ay bukas kung kaya't namamalas at naririnig niya ang lahat ng mga sinasabi at kinikilos ng mga nasa loob ng bahay na nasa kanyang harapan. Pangatlong, kumbensyon ng pananalita o wika. Tinatanggap ng mga manonood na kung ano ang pananalitang binibigkas ng mga tauhan sa dula ay gayon ding pananalita ang kanilang binibigkas at ginagamit sa tunay na buhay. Pang-4, ang kumbensyon ng pagsasalita sa sarili. Ang pagsasalita na parang sa sarili lamang ng tauhan ay tinatanggap ng manonood na kailangan o mahalaga upang malaman niya ang iniisip ng isang gumaganap sa tanghalan at upang maunawaan niya ang ilang pangyayaring hindi makikita o sa tanghal. Tinuturing ng manonood na normal lamang sa totoong buhay ang kausapin ng isang tao ang kanyang sarili o kaya na may nagsasalita siya sa harap ng ibang tao nang walang tuwirang kinakausap o pinagtutungkulan sa kanyang sinasabi. Ngayon naman ay tumungo tayo sa teoryang panitika ng dula. Una ay ang romantisismo. Ang layuning ipamalas ang iba't ibang paraan ng tao o sumasagisag sa tao sa pag-alalay ng kanyang pag-ibig sa kapwa, bansa o mundong kinakalakhan. Ipinapakita rin sa akda na gagawin ng isang nilalang ang lahat upang maipaalam lamang ang kanyang pag-ibig sa tao o bayang napupusuan. Pangalawa, Marxismo. Layuning ipakita na ang tao o sumasagisag sa tao ay may sariling kakayahan na umangat sa buhay sa pagdurusang dulot ng pang-ekonomiyang kahirapan at suliraning panlipunan at pampolitika. Ang paraan ng pag-ahon mula sa kalugmukan sa akda ay nagsisilbing modelo para sa mambabasa. Pangatlo, sociological. Layuning ipakita ang kalagayan at suliraning panlipunan na kinabibilangan ng may akda. Na ipapakita rito ang pamamaraan ng mga tauhan sa pagsugpo sa suliranin o kalagayan ng lipunan na nagsisilbing gabay sa mga mambabasa sa pagtulong sa mga katulad na suliranin. Naman ito ay ang moralistiko. Dito na ilalahad ang iba't ibang pamantayang sumusukat sa moralidad ng isang tao o pamantayan ng tama o mali. Nailalahad din dito ang mga pilosopiya o propesyong nagsasaad sa pagkatama o kamalian ng isang kilos o ugali ayon sa pamantayang itinakda ng lipunan. Sa madaling sabi, ang moralidad ay napagkakasunduan ayon sa kaantasan nito. Biographical. Ang layunin ng biographical ay ang ipamalas ang karanasan o kasagsagan sa buhay ng mga akda or ng may akda. Ipinahihiwatig sa mga akdang biographical ang mga bahagi sa buhay ng may akda na siya niyang pinakamasaya,
pinakamahirap at pinakamalungkot, at lahat ng pinaka na inaasahang magsilbing katuwang ng mamabasa sa kanyang karanasan sa mundo. Sunod, ang queer. Ang queer ay ang layunin na iangat at pagpantayin sa paningin ng lipunan sa mga homosexual. Sunod naman ay ang historical. Dito ipinapakita ang karanasan ng isang sipi ng tao na siyang masasalamin sa kasaysayan ay bahagi ng kanyang pagkahubog. Nais din itong ipakita na ang kasaysayan ay bahagi ng buhay ng tao at ng mundo. Sunod ay ang deconstruction. Dito ipinapakita ang iba't ibang aspekto ng pumubuo sa tao at mundo. Pinaniniwalaan kasi ng mga ilang pilosopo at manunulat na walang iisang pananaw ang nagudyok sa may akda na sumulat, kundi ang pinaghalo-halong pananaw na ang nais iparating ay ang kabuuan ng pantao at ng mundo. Meron tayong iba pang kombensyon ng dula. Una ay ang aside or bulong. Mga salitang binibigas ng tauhan subalit hindi naririnig ng iba pang tauhang gumaganap sa tanghalan. Pangalawa, meron tayong monologue. Ang monologue ay isang mahaba at tuloy-tuloy na pagpapahayag ng nasasaad ng iniisip at damdamin ng tauhan para sa ibang tauhan. At ang pangatlo naman ay ang soliloquy. Ito ay isang mahaba at tuloy-tuloy na pahayag habang ang tauhan ay nag-iisa sa tanghalan. Meron tayong mga mahalagang konsepto ng dula. Una na rito ay ang antagonista. Ito ay mahalagang konsepto ng dula sapagkat ang tauhang ito ay ang sumasalungat at humahadlang sa protagonista upang matupad niya ang kanyang tungkulin o layunin. Meron din tayong bayani or hero or heroine kung sa Ingles. Ang protagonistang nakakuha ng ating pagmamahal o paghanga. Kung meron tayong bayani ay meron din tayong bilog na tauhan. Ito yung mga tauhang may iba't ibang uri ng personalidad at tila ba may buhay sa lubas pa ng salaysay. Meron din casting. Ito ay ang pagpili ng mga gaganap sa dula. Catastrophe or sakuna. Ito ang pagtatapos ng isang trahedya. Ito ay wikang Griego na nangangahulugang mababang kilos. Meron din tayong Deus ex machina. Ito ay sa matatandang dula. Ito ay ang pagbaba ng isang Diyos sa tanghalan upang iligtas ang protagonista sa kapahamakan. Kaya nga ito rin ay itawag sa anumang pangyayari na di sinasadya o di inaasahan na nagpapabago ng wakas ng isang dula. At syempre ay meron tayong direksyon sa tanghalan or stage direction sa Ingles. Ang paglalarawan ng pag-uugali at pagkilos ng tauhan na hindi taglay ang mga dialogue or dialogo. Madalas ito nakasulat ng pahilig o nakapaloob sa panaklong. Meron din ang kuro or kuros. Sa dulang Griego, ito ay isang pangkat ng mga tauhan na kumakanta o sumasayaw ng sabay-sabay. Sila rin ay nagbibigay ng komento sa aksyon ng mga pangunahing tauhan. Low comedy. Komedya na nakatuon sa pinakamababang sense of humor tulad ng pagtatawa sa mayroong pisikal na karamdaman o indignidad. Madalang aksyon or dramatic action. Anumang pagkilos ng tauhan sa tanghalan na nakapupukaw at makakakuha ng atensyon ng mga manunood. Pangunahing tauhan or central character. Ang protagonist sa dula. Kung walang tahasang protagonista,
at ito ay ikinalat sa iba't ibang tauhan, ito ay tinatawag na dula ng kapaligiran or place of atmosphere. Sunod ay ang proscenium. Ito ay ang bahagi ng tanghalan na nasa harapan ng taping at ito ang arkong naghihiwalay sa gumaganap at sa sumusunod or manunood. Ito ang karaniwang ayos ng mga auditorium sa mga paaralan. Sunod, ang romantikong komedya. Naglalarawan ng karaniwang pantahan o pamilyang sitwasyon o pangkasalukuyang pag-uugali. Ito ay nagsisimula sa isang magulong romantikong relasyon na nagtatapos sa isang masayang pangwawakas. Sunod naman na ito ang satira or satire. Pinagiging katawa-tawa ang anumang bisyo ng tao o kanyang kahangaan or kahangalan. Sunod ay ang skit. Ito ay isang formal na pagsasanay sa dula na hindi kasing lalim o kasing lawak ng ordinaryong dula. Static character. Mga tauhang walang pagbabago sa buong yugto ng naratibo. Tagpo or eksena or scene. Ito ay isang unit ng aksyon na nagaganap sa isang tiyak na oras at lugar. Sunod ay ang yugto or act. Isang unit ng aksyon sa dula at maaaring may iilang tagpo. Ipinaghahati ito sa dula sa pamagitan ng pagbaba at tapik upang magkaroon ng panahong makapagpahinga ang mga nagsisiganap, gayon din ang mga manonood. Ayon kay Consolacion Salvo, isang larawan ng buhay na sinasangkap ng wika, damdamin at sining. Ito'y sinusulat hindi upang sulatin at basahin lamang, kundi upang hinahabi ito upang itanghal at makaaliw. Pamamaraan ng pagsusuri ng tula. Ito ay ang tanglaw ng wika at panitikan. Una, bilang material. Sinusuri ang aspekto ng istorya. Mahalaga ang script. Sinusulat ang script ng dula upang malaman ang mga sumusunod, ang mga banghay ng kwento, tauhan, kakaibang ideya o kaisipang napapaloob dito at tagpuan o kapaligiran. Pangalawa, bilang teatro. Mga bagay labas sa dula ang sinusuri nito tulad ng mga sumusunod, ang direksyon, ganap ng mga tauhan, pag-iilaw sa tanghalan, paglalapat ng mga tunog, at aspektong teknikal. Ang mga aspekto ng dula ay ang una ay ang dialogo at kilos. Ang dramatikang dialogo ay masining, pili at pinatindi batay sa sitwasyon. Hindi dapat kaligtaan ang pagiging natural sa pagsasalita. Ang pagsasalita ay may sariling katangian. Ang tinig, bigkas, tiin, bilis at ang lawak. Ang galaw ng kalamnan ng mukha, ng mga bisig, balikat, kamay at katawan hanggang paa mula pagpasok hanggang paglabas ng tanghalan ay mahalaga. May mga pagkakataong iminumungkahi ng manunulat ang mga galaw sa bawat mahahalagang dialogue na higit na makapagpapalutang ng mensahe nais ihatid. Pangalawa, banghay. Ito ang basihan ng kayarian ng isang dula. Pinapanood ang mga kilos o aksyon na sadyang pinag-uugnay-ugnay upang mabuo ito. Masining na pagkasunod-sunod ng magkakaugnay na pangyayari. Hinahati-hati ang buong banghay sa mga yugto o bahagi at ang bawat yugto ay sa mga tagpo o eksena. Gaano man kahaba o kaikli ang isang dula, dapat itong magtaglay ng mga paglalahad, suliranin, gusot at kawakasan. Ang suliranin o mga gusot ay ang pagtaas ng aksyon na kinakailangan mulutas sa pagtutunggalian
ng mga tauhan. Ang huling bahagi ng dula ay ang resolusyon at wakas na bunga ng mga tunggalian ng mga tauhan o puwersa sa kapaligiran. Ang banghay o mga mahalagang pangyayari ay maaaring buuin ng mga sumusunod na bahagi. Una ay ang eksposisyon. Sa bahaging ito, ipinakilala ang mga karakter. Nagsisimula ang paglalarawang tauhan o karakterisasyon at nagpapasimuno ng aksyon. Kung minsan, isang formal na prologo ang makikita sa unahan ng drama upang mailarawan ang tagpuan. Pangalawa, komplikasyon. Ipinakikilala at pinapaunlad ng komplikasyon ang tunggalian. Nagaganap ito kapag ang isa o higit pang pangunahing tauhan ay nakakaranas ng mga gusot o problema o kapag ang kanilang relasyon ay nagsisimulang magbago o saglit na paglayo o pagtakas ng mga tauhan sa suliraning nararanasan. Pangatlo, ang crisis. Nagaganap ang crisis sa panahon ng pinakarurok ng intensidad ng damdamin at kadalasan ay kakikitaan ang desisyon ng maliwanag na tunggalian ng protagonista at ng antagonist. Pang-apat, mababang aksyon at kalakasan. Nag-uugat ito sa pagkawala ng kontrol ng protagonista at ang pinal na catastrophe ay hindi maiiwasan sa pagdating tulad ng nagaganap sa isang trahedya. Samantala, sa isang komedya, ang mga dumarating na di inaasahang pangyayari or twists ay nagbibigay daan sa drama upang magwakas ng masaya. Panglima naman ay ang resolusyon. Sa sangkap na ito, nalulutas, nawawaksi at natatapos ang mga suliranin at tungkalian sa dula at maaari rin itong magpakilala ng panibagong mga suliranin at tunggalian sa panig ng mga manonood. Sa panahon ng Kastila ay may mga dula. Ito ay ang mga Komedya de Santo, Muro-Muro, Linambay, Aragua, Tibag, Sinakulo, Karagatan, Duplo, Salubong, Penitensya, Carillo, Wage de Prenda, Bulaklakan, Panunuluyan, Mariones, Dalit, Alay or Flores de Mayo or Santa Cruzan, Pangangaluluwa, Papuri or Putong at ang Sarsuela. Ang dula sa panahon ng Hapones, noong 1941 hanggang sa 1945 na tinaguriang gintong panahon ng panitikang Filipino. Ang mga dula sa panahon ng Amerikano ay ang mga kimikayo. Ito yung mga pabansang awit ng Hapon. Ito ay tinutugtog bago umpisang mga palabas sa tanghalan sa panahong ito. Ito ay bilang pagpapaalala sa mga Pilipino sa presensya ng isang bagong mananakop. Ang paksa ng mga manunulat ay ang natutungkol sa buhay lalawigan at ang layunin nila ay ang magbigay aliw sa mga mamayang namamanglaw. Ilan sa mga malalaking dulaan sa panahon ito ay ang Avenue Theater, ang Manila Grand Opera, State Theater, Life Theater, Metropolitan Theater. At si Lamberto Avellana ay ang pinalabas niya ang mga sumusunod na dula: Kapitbahay, Pitong Muele, Diborsyo Na, Kwarta Na, at Barbol. Meron ding Dramatic Philippines. Ito ay isang samahan ng manunulang Filipino at ito din ang nagpapasimuno sa pagsasalin sa Tagalog ng mga dula buhat sa Ingles. Itinatag ito ni Francisco Saitrip, Narciso Pimentel Jr. at Francisco Orsoc Rodrigo at Alberto Cacnio. Mula 1943 hanggang Enero 1944 ay 20 dula ang naipalabas ng Dramatic Philippines sa Metropolitan Theater bilang stage area. Ang mga mandudula at ang kanilang mga akda ay ating alamin.
ito ay si Julian Cruz Balmaceda sa akdang Sino Ba Kayo? Ito ay isang yugto ng dula sa panulat ni Julian Balmaceda. Napakainit ng pagtanggap ng mga manunood sa dulang Sino Ba Kayo, kung kaya't naipamalas ito ng 28 beses at ang kasamang pelikulang na ito ay ang napapalitan. Ang mga tauhan sa Sino Ba Kayo ay sina Doña Marcela Vida de Pacascas, Senior Crispin D. Soqueteral, si Maria Juan Crispin Obaldo Lucas, at ang tagpuan nito ay ang sa tahanan ni Doña Marcela. Ngayon naman ay puntahan natin ang kasalukuyang panahon ng dula. Sa kasalukuyang panahon, mas umunlad, maraming nagbago at marami na tayong iba't ibang dula gaya ng pangradyo, pantelebisyon at pampelikula. Sa panahong ito, ang mga dula ay itinatangha sa mas malalaking entablado at aktwal nang napapanood ng mga tao. Sa panahong kasalukuyan, may mga samahan o pangkat na nagbibigay ng mga parangal sa mahuhusay na akda ng dula. Dahil dito maraming manunulat ang nagnais na makapag-ambag sa pagsulat ng dula. Sa salitang telenovela ay hango sa dalawang salitang telebisyon at nobela. Ang nobela ay isang aktang pampanitika na nusulat sa mga aklat. Hindi ito kinakayang basahin sa isang upuan lamang dahil sa haba nito. Binubuo ito ng iba't ibang mga yugto o tagpo. Kinalaunan, umusbong ang telebisyon sa ating bansa dahil pumasok na ang makabagong teknolohiya na nag-ambag ng malaking pagbabago sa ating panitikan. Ang dula na dati-rating nasa radyo ay tinangkaring ipalabas sa telebisyon na umani naman ng di makatawarang suporta ng mga tagatangkilik. Dito nagsimulang magkaroon ng napakaraming linya ng iba't ibang panooran na ang naging tagapanood ay karaniwang may bahay na noon ay hindi nagtatrabaho sa labas, pagkos ay naiiwan sa mga tahanan at siyang naglilinis at nangangalaga sa mga anak. Di naglaon, naihambing ang dula at labas ng telebisyon sa sabong pangbahay. Sa kadahilan ng malakas o madalas pakinggan ng mga may bahay ang mga opera sa radyo, ay tinatawag na soap opera. Hanggang nagsimulang ipalaganap ang telebisyon dito sa Pilipinas sa taong 15 or 50 at kanilang isinalin sa telebisyon ang mga dula-dulaan. Dekada 70, sumikat ang mga soap opera ng mga iba't ibang istasyon. At nagmarka sa isang simple at nasisimula pa lamang na istasyon ang mga soap opera. Isa ang ABS-CBN noon sa mga nagsimula ng mga bagong soap opera na panghapon sa telebisyon. Sumunod sa mga pinakasikat nilang drama noon ay ang Gulong ng Palad at ang Alaluna. Dekada 70, sumikat ang mga soap opera ng mga iba't ibang istasyon at kabilang dito ang Analisa ni Julie Vega at naikompetensyahan ang kasabayang Flor de Luna ni Janice de Belen. Dekada 90 nang nagpasimulang sumikat at nakilala sa highest rated at longest soap opera sa bansa, ang Mara Clara na nagpasikat kay Judy Ann Santos. Sunod-sunod na inalunsad ng network ang Mula sa Puso ni Esperanza at Mariñela. Pumasok sa bansa ang kauna-unahang serye na nagsimula sa Mexico na may pamagat na Marimar. Isang panooring ginagampanan ng mga puti, ngunit ang naririnig ay boses at salin sa wikang Filipino. Tinanggap ito ng marami at nag-ugat sa pagsunod pa ng ibang mga palabas gaya ng Maria la del Barrio at Maria Mercedes. Nasundan pa ito ng mga panooring mula sa iba't ibang bansa, ngunit higit na tinangkilik ang mga nobelang mula sa Korea gaya ng Jumong, Meteor Garden, Stairway to Heaven, Coffee Prince at marami pang iba.
Sa kasalukuyan, kilalang-kilala ang mga panooring pantelebisyon sa tawag na Korean novela. Ang dating soap opera na naging teleserye at naging telenovela na naging Korean novela na sa ngayon. Bilang isang Pilipino, nakakalungkot isipin na mas tinatangkilik ang mga panitikan, lalong-lalo na ang dula ng mga taga-ibang bansa, partikular na ang mga Korean novela. Mas malakas ito sa mga kabataan ngayon. Nakakalimutan at namamatay ang mga dulang Pilipino na kung saan gawa ng mga manunulat na Pilipino. Ang pag-usbong ng internet ay patuloy na bumago sa takbo ng panitikan, partikular na sa dula. Ang dula sa ating bansa ay kasintanda ng kasaysayan ng Pilipinas. Bahagi na ito sa paglip ng ating tradisyon. Mga tradisyong nagbibigay identidad or identidad sa mga Pilipino. Sa paglipas ng mga taon, nagbabago ang anyo ng mga dulang Pilipino. Ngunit, isa ang layunin ng mga mandudula, ang magbigay aliw sa mga mamamayang Pilipino at higit sa lahat ang bigyang buhay ang mga pangyayari sa buhay ng Pilipino. At yun nga ang lahat ng aking nasaliksik tungkol sa dulaang Filipino. Nawa ay mayroon kayong natutunan tungkol sa dulaang Filipino. Hanggang sa susunod na video, paalam sa lahat!